Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Pas muna sa Cebu. Risa sa Tondo nagdiwang ng Santo Niño Feast. Yung piyesta ng Santo Niño. Matapos ang naging karanasan sa Cebu noong 2025, tila piniling nakisaya na lang muna sa Tondo si Senator Risa Hontiveros ngayong 2026 sa pagdiriwang ng pista ng Santo Niño. Matatandaan noong nakarang taon naging usap-usapan ang pagdalo ni Hontiveros sa Sinulog Festival sa Cebu matapos kumalat ang mga video na umano'y sinigawan at pambabas mula sa ilang manunod na isinisigaw ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. Ang insidenteng iyon ay umani ng iba't ibang reaksyon sa social media at nagbigay diin sa tensyong politikal na sumabay sa relihiyosong selebrasyon. Ngayong taon, pinili ng senador ang pagdalo sa Tondo. Sa kanyang mensahe, nagpayag siya ng pasasalamat. Sabi niya, Happy Fiesta Tondo! Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ng ating pakikiisa sa Lakbayaw 2026. Viva Senior Santo Niño. Ayan o. Ganda yung picture ng senadora. Okay, so, maalala ko nga, may mga bidyong kumalat na nandyan si Senator Hontiveros, tapos may sumisigaw ng Duterte! Duterte! Hindi mo maiwasan, Cebu is a Duterte country. Kaya tignan nyo yung nangyari sa gubernatorial election, yung si Pam Baricuatro, walang nag-akala na mananalo siya. Dahil in-endorse siya ni Tatay Digong at I don't know paanong nangyari. Kasi parang labanang David and Goliath yung ano. Sobrang lakas ng Garcia sa Cebu. Paano siya tinalo ng isang Bam Baricuatro? Yun na, nagising ang si Buenos. Doon lumabas yung oplok. Diba? Parang bobo. Tinawag na bobo ba ang mga DDS? Yun. Nagalit sila. Landslide na panalo. Kaya nandyan ngayon si Governor Pam Baricuatro. So, it's a Duterte country. Kaya, lalo na kung dito sa Mindanao, magpunta kayo dito. Yung mga nakadikit sa Marcos Jr. administration. Humanda na lang kayo dahil talagang sisigawan kayo. Ako nga, I'm not sure kung anong mangyari pag papasyal ako dito sa iba't ibang lugar sa Mindanao. May politiko dyan na identified dikit sa Marcos o Pangulong Marcos mismo, baka hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Sisigaw din ako ng Duterte. Sa survey ng Pulse Asia, grabe, ang trust satisfaction rating ni BP Sara sa Mindanao is 97%. Sa Visayas naman is 65%. Grabe, ang taas. Samantala si PBBM, ang trust satisfaction rating niya Mindanao is only 7%. Sa Visayas is 25%. Kaya as early as now, makikita mo na ang baluarte ni BP Sara, Visayas and Mindanao. Even NCR, dati-dati, mahina si BP Sara sa NCR. Kaya lang, itong latest survey ng Pulse Asia, nakakuha siya ng, ilan yun? I think 45% compared kay PBBM, bumaba, naging 32% na lang.
Kaya, ang region na malakas si BBM, yun na lang balance Luzon. Mas mataas si BBM kumpara kay BP Sara. But three others, NCR, Visayas, Mindanao, Duterte country talaga. So, good luck kay Senator Hontiveros na sa ngayon, siya yung pinaka matunog na kandidato para 2028 kasi nagsalita na siya, open siya, tatakbo siya. Problema na lang kung paano nila mapag-isa ang kanilang, example, sa kakamping. May nananawagan na si BP Lenny daw ang tatakbo para sa kakamping. Sino ang masusunod? Kung ako ang, sa aking opinion ko lang, mas malakas, malayong mas malakas si BP Lenny kumpara kay Hontiveros. Kaya lang, marami ang sumusuporta kay Hontiveros. So, problema nilang malaki, paano nila pag-isahin. May nagsasabi na dapat daw magkaisa ang kakamping, ang Marcos camp o Marcos loyalist at ang mga makakaliwa. Dapat daw pag-isahin nila ang kandidato nila para mas malaki yung chances nila na manalo kay BP Sara. Well, that's good. Dapat lang. Ang problema, paano nila mapag-isa? Papayag ba ang Marcos camp na yung pambato nila, example, si DILG Secretary John B. Crimulya, papayag ba na maging Vice President lang siya ni ni Risa Hontiveros? Or, baliktarin mo, Presidente si John B. Crimulya, maging Vice President lang si Risa or si BP Lenny? Kaya tingin ko malabo yung dream team o bagong unit team sa 2028 na magsama ang mga kakamping at Marcos loyalist. Kaya grabe ang problema nila, paano nila talunin si BP Sara. So, tayong mga kadides, it's just a matter of time, by the grace of God, wala nang makakapigil, babalik ang isang Duterte sa Malacanang sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni siyang kulang na taga-anog yero. So muna ni ang iyang balay. Og karon mo na ni ang itsura sa atop ni angkor sa natagaan og yero. So mga putol-putol na jod. O gipang butangan na gani og mga kahoy kay kung mag-ulan magtulo na. So nakita gyud nako nga kining atop ni angkol kuha na gyud kayo. Pulihan na nagyod. So kinahanglan gyud nila nga mapulihan ni. So karaan na gid kaayo nga mga yero. O karon ante angkol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop nga yero? 12 na katuig. 12 na katuig. Sa kadugayon na sa inyong atop nga nagantos na gid mo sa ulan. Ngano man sa 12 na katuig ante nga wala gid mo nakapalit og yero nga aron mapulihan ang inyong atop. Tungod man gud sa pagkawalad una mo magtrabaho mi sa yuta nga bisan abuno na dalisod pud gihapon unya dayon plano unta namo nga gayuhon dali pero wa magyud na mo ika-afford na kay among mga anak estudyante. Wala siya nga murag alanganin gid kami. Bisan pasalamat ako karon nga ana ay bisan og gamay panabang dako na sa amo pagpasalamat nga sila kamo ang giagian og mga panalangin nga nakaabot din sa amo. So nagpasalamat kami sa sponsor ni Amy karon sa among napahipuslan nga sin yung gipiyal sa amo. Salamat kaayo among pasidungog kaninyo nga hinaot unta nga magmalampuson ang mga katuyuan para inyong gihimo karon. So unsay trabaho dai nimo kol? Gapanguma.
Farmer, mag-uuma lang gyapon. Oo, so pila nang imong edad, Ekol? Sa isay. 66, so alanganin na gyud ang imong pagtrabaho. Oo, sa katigwa una. Ikaw, ante, pila na imong edad? Kuan ako sa isinta. 60 na. So pila ang inyong estudyante nga ginasuportahan sa pagpa-eskwela? Upat. Upat, unsa na yung mga grade? Nagkuan ni sila grade 12, nag-graduate na. Mm-mm. Karon pa sila ga trabaho unya na kining naapay isa nga graduate karon. So dito ra gyud ang inyong kwarta sa inyong mga estudyante. Oo, dito. Oo, so salamat ka, ante. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin sa amo ina. Oh, salamat Kining ka, ante. magpalapuson gyud nga mga